eh. Di ba tawag yung meron mga technicalities na ginagamit yung mga IT diyan eh. Di ba yung IP address kinukuha yon? Bukod doon, meron pang ano yan eh. Yung tinatawag nilang MAC address. Para ma-trace na kung O sinong yung lahat ng gadget, parang pag pinaregister mo yan sa Google, magkakaroon ng MAC address kung sino may-ari nung gadget. Isa yun sa ano. So doon, pwedeng i-trace yun sa ganun. Pero syempre, tatrabahuhin yun. Hindi siya, oh, hindi siya agad-agad may malalaman. Hindi agad-agad mahuhulaan. kaya umaksyon na sila kaagad kasi malay nga naman kung nag, ano lang ang petsa na gano'n tapos gagawin pala. Ang daming kontrobersiya ngayon sa mga paaralan. Yung Mas kanina, dun sa Davao, yung teacher, binugbog ng dalawang estudyante. yung Ng sa high ikaw, school. yun ba yun O, yung ikaw? ikaw, Wala eh. sabi na yung gano'n naka entitled yung mga ano, kabataan. Tayo dati takot tayo sa teacher, di ba? Hmm, Ang binubog, makasalubong. ang nagbubugbugan mga kapwa estudyante, hindi teacher at estudyante. Mga ganun. Grabe. Masyado na silang ano eh, masyado na silang Pinag-uusapan niyo yung ano, yung bibigyan ng binugbog karapatan. na teacher ng O, magkapatid. Grabe, no? Talagang ibang klase na ngayon, eh, no? Masok sa loob. Oo. Talagang yung mga estudyante na ang ano, eh, ang tapang, eh. Dati binabato lang kami ng eraser at chalk eh. Ngayon, Hindi na uso ngayon yun. Yung mga eh, teacher, eh, may ano, may takot na kinalaman sa daw mga diyan yung estudyante. yung pagkaka-expose ng mga bata sa sa internet. Mm. yun. Anyway, sige. Ah, new look si Joel Mhm. New look. Salamat kay salamat kay Papa Jerry. Ah, Gawang Infinite Barber yan. Mm. oo. Maganda, Tiradang ano to, maganda. Bagay tiradang sa'yo, Brad. tiradang David Pinagpala ka sa Salud. buhok, eh. Yung dalawa ni Jerry. Okay, anyway. Sige. Bati muna tayo sa ating mga regular viewers, no? At sa mga members natin, no? Na regular na sumusubaybay. Even do sa mga non-members natin na sila ay regular din sumusubaybay sa ating forum. Magandang magandang araw po sa inyo lahat. At, once again, welcome po sa ating Grace Life Forum and uh, samahan niyo po uli kami sa isang oras na masarap at makabuluhang kwentuhan. Okay? And sa mga magpi-playback nito o dun sa mga hindi nakakapanood sa atin ng live stream, no? Magandang araw din sa inyo. At sa mga first time lang na makaka-join sa ating, makakasumpong nitong ating forum, welcome po sa inyo. At ito pong ating forum ay dinisenyo natin para mapag-usapan yung mga bagay na may kinalaman sa New Covenant kung saan dito po tayo sumasailan. Okay, so magandang morning po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Good morning, good afternoon, and good evening. Okay po, mapagpalang araw sa lahat ng makakapanood nitong ating live. So ngayon, meron pa tayong ilan bang viewer natin? Meron tayong 8 viewers, no? Sama-sama muli tayo na pag-usapan yung mensahe patungkol sa biyaya ng Diyos. Abangan niyo po at tabayanan niyo yung ating topic ngayong gabi. I think isa naman po itong mga pag-uusapan natin ay talagang makakatulong sa atin mas maintindihan yung mensahe patungkol sa biyaya. Brother Jerry po ng Grace Life Church. Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat. So sa panahon po ngayon na minsan ay hindi mo na alam kung ano po yung katotohanan dahil nga sa nauuso yung salitang script. No, nung mga nakarang araw narinig yung salitang script. So mahalaga na maintindihan natin yung siguro, siguro alam naman ninyo yung aking binabanggit. No, may panibago na naman daw script. Mukhang So nakaantabay ka sa oh, engagement talaga natin maiwasan na hindi madaanan yan eh.
Kaya mahalaga na tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos dahil sa yung ngang katotohanan ay minsan ay naitatago, no? At yung iba sinasadya nila o yung iba man ay hindi sinasadya, pero mahalaga pa rin na yung katotohanan ay patuloy nating malaman. At yan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na sana lubusan nating maintindihan. At of course, ngayong gabi o ngayon pong anumang oras po ang lugar na inyong kinalalagyan ngayon, nasan man kayo, ay meron po tayong topic na pag-uusapan ngayon na siguro may kinalaman doon sa sinasabi kong katotohanan. Tuloy-tuloy ko na po, Pastor, Brother Jerry. Sige, tuloy mo na. Makarami tayo. Minsan kasi mayroon pong nagtanong sa akin, bakit Grace Life yung forum ninyo? Ang pangalan. Ano gusto niya? Low light? Grace Life. Sabi sa akin, Ano gusto bakit niya? po Grace? Low light? No life. Low light. Kasi sabi ko, taga Grace Life Church. Yun yung aming ano. Of course, Christian po yung nagtanong din sa akin kung bakit ba ganyan yung pangalan nating church. Of course, sinagot ko po siya. Dahil sabi ko, sa panahon kasi natin ngayon, sa dispensation na meron tayo, na kung saan nasaan tayo, tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Nandun tayo sa grace dispensation. At dapat mabuhay tayo sa biyaya. Ngayon, kakaiba kasi doon sa bagay na kinalakihan ko no, na aral. Medyo nagkwento na po ako sa kanya. Sabi ko kasi nasanay ako nung araw na maging yung patungkol sa batas, sinasama doon sa pagtuturo. At ang gusto ng mga nagtuturo, ilan doon ay isa buhay namin. Kaya nung na-discover ko po ito pong full grace na siya lagi po natin pinag-uusapan, ay ako po yung nakaramdam ng kagaanan ng loob. No, hindi katulad nung araw na iba yung pagpapakilala sa akin patungkol sa Diyos. Alam naman ninyo, napakahalaga kung paano pinakikilala sa atin ng Panginoon. No? Kasi kung yung pagpapakilala sa atin ay Diyos na galit, o Diyos na bumabase doon sa batas, doon sa lumang kasunduan, dahil ang Panginoon ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng kasunduan. At yung kasunduan na yon, na lumang kasunduan, yun po yung pinapasok ng mga nagtuturo ng araw. Of course, wala po tayo pinatatamaan, wala din naman tayong sinisisi, kundi siguro ay maintindihan na rin natin dahil siguro yun din ang inaituro sa kanila, doon ipinapasa na lang din sa atin. So, Pasa-pasa lang, ganda. Napasa-pasa po, Pastor So, ang kagandahan lang sa biyaya ng Panginoon ay natagpuan namin itong full grace na tayo pala ay hindi nasakop ng batas. So, iba yung pagpapakilala nila patungkol sa Diyos. So, pwede ko bang gamitin yung salitang may kasinungalingan doon? Pagka iba yung pagpapakilala sa iyo sa Diyos o misrepresentation. Kasi yung pag-uusapan po natin ngayon, nakikita niyo po niya sa ating caption, ang title po niyan, The Biggest Lies Christians Believe About God. The biggest. The biggest. Napakalaki. Lies, sinungalingan. Christians believe about God. Di ba? So mahalagang maintindihan po natin no kung ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa atin. Ano ba yung mga bagay na dapat ay ipinamumuhay natin bilang mga Kristiyano. No? Parang gusto ko tuloy ibigay yung paghalimbawa mo, Pastor, tungkol dun sa pagsakay ng eroplano No, binigyan ka ng ticket tapos hindi mo alam andun ka dapat sa business class tapos nagtsatsaga ka dun sa economy. Nakita mo maraming bakante doon sa economy, umupo ka na lang. Hindi mo alam, yung palang ticket mo ay business class. So yung pribileyo tuloy na pang business class ay hindi mo ngayon na experience. Benefit. Hindi mo pa yung benefits nun kasi nga hindi mo alam na yung ticket mo ay pang economy. So ganoon din po yung magiging kalagayan natin. No? Kung mamumuhay tayo doon sa sinasabi nating lies. No? Yes. Pagkakilala natin patungkol sa Diyos. So, kaya mahalaga po yung title, yung pong forum na yan, Grace Life. Tandaan lang po natin yan. Ngayon, so tayo po yung magsimula na. No? Ito pong ating mga pogi, simpatiko at gwapo. Ako kasi pogi Malakas lang appeal ko, Brad. Sila po yung magbibigay sa atin ng mga unang pangungusap. No? Ano ba ito mga biggest lies na ito? No, hindi natin alam kung abot tayo sa ilang series nito. Kasi napakadami po nito Mga katsanto, hindi natin ito maubos Napakadami nito.
kahit hindi natin ilagay doon sa usapang law and grace, marami pong lies na naibahagi po sa atin. So yun po yung magandang antabayan natin dito sa ating pong forum ngayong gabi, o ngayong pong araw. Okay, so sino pong dapat mauna? Ang simpatiko Ay, ba? yung gwapo. Kasi Yung hindi ako gwapo? gwapo eh. Malakas na appeal ko eh. Oh, basta ako, pogi lang ako. Si Brother Jerry. Si Naana, Jerry. naana natin yan. Nabanggit niya ni Brother Joel, na yung dapat tayong mamuhay under sa biyaya, sa grace. Which is ang title nga ng itong live nga natin, di ba? Grace Live Forum, di ba? Kasi puro grace under ng mensahe ng biyaya yung ating tinatalakay. Life under grace. Life under grace. Kaya siguro yung biggest lies, so unahin ko na yung yung mga naririnig natin na yung one of the biggest lies is yung yung Christians believe that God about God, that grace encourage us to or permit sin, di ba? Yung mga narinig natin na parang pag nagturo ng grace, license to sin. Oo, license to sin yan. Kasi grace yung tinuturo natin dito, tapos may marinig tayong gano'n na license to sin yan, yung tinuturo nila. Of course, Yes, kung kayo ay tagasunod sa ating live na ito, alam nyo na ang grace is napaka-importante sa Christian living. No? So, minsan, ang yung mga nag-iisip ng gano'n, doon naniniwala sa ganong lies, ang akala lang nila, siguro, yung kinikriticize lang nila yung certain group of people, parang tayo, Grace Life Church, na nagtuturo ng grace. Pero, actually, yun, misunderstanding of God's character. Kasi di ba yung grace, God is loving, di ba? God is graceful. Yung grace, yan? Isa yan sa God's character, di ba? So, yung grace ng Lord ay essential attributes or character yan. Yung grace, no? Gracious. Gracious, yeah. Grace is an expression of God's character. Kung ganun yung mga paniniwala, no? Sabi nga ni Brad Joel kanina, mamuhay tayo sa biyaya. So, hindi ibig sabihin na hindi natin tinuturo yung law. Tinuturo natin yun. Sabi nga, di ba, yung law is parang nag-serve as tutor to bring us in Christ. So, si Christ, mula nung after yung pagkamatay niya, yung kanyang death on the cross, doon nagsimula yung grace, no, sa new covenant. Kaya tayo ngayon nasa ilalim ng biyaya. So yung line na pinaniwalaan na yung pag tayo ay nag-preach ng grace, yung tinuturo natin yung grace ng Lord, ay license to sin or nag-permit, nagpo-cause ng yung parang maging careless na yung tao na parang pwede nang magkasala, no? So hindi siya ganon. Kasi kung titingnan natin, madalas na tinabanggit dito, no, yung sa Titus, lagi ito nababanggit dito, yung the grace of God teaches us to say no to ungodliness. Yun yung dapat maintindihan ng mga naniwala na yung grace ay parang naging license to sin. No, yung grace, kapag naintindihan natin, yun yung magtuturo sa atin to say no to ungodliness. At yung laging ina-example ni Pastor dito, yung tinulungan ni Manny Pacquiao, di ba? Napakaganda nun napakaganda nung na yun example na yun Ang taong binigyan, ginawa ng mabuti, lalo grace, unmerited favor, wala kang ginawa, niligtas ka, accepted ka, minahal ka, wala kang ginawa, ano yung magiging response mo? Ikaw ba ay license to sin ba yun? Ikaw ba ay gustong magkasala? Hindi. Gusto mong suklian ng mabuti yung ginawa sa'yo, lalong-lalo na salvation, acceptance, pag-ibig, di ba? So kung naiintindihan talaga ng isang tao, isang Kristiyano, yung pag-ibig ng Diyos, yung grace ng Lord, hindi pwedeng sin yung maging resulta, kundi yung gratitude. Mamumuhay ka out of gratitude. Yun yung resulta, hindi sin. Kaya masabi natin, it's a lie, no? Yung sabihin na grace nagpipermit ng kasalanan. Kasi kung talagang maintindihan ng tao na yung grace ng Lord, we're completely loved, forgiven, accepted, ayun, ang magiging hindi tayo mga abuso sa grace ng Lord. Tayo ay magbabalik, mamuhay na base doon sa ating natanggap. Ayun po. So isa 'yon sa mga lies na dapat natin i-break, no? Ang grace ay hindi siya license to sin. Po, Pastor, ano pong masasabi natin sa bagay na 'yon? Oo, sa totoo lang, no, marami yan kagad ang unang naiisip nila no, na masyadong
nabibigyan diin yung porkit tayo ay nagtuturo ng grace, license to sin yung nasa isip. Lagi naman natin sinasabi na na unang-una, hindi mo naman kailangan ng license para gumawa ng kasalanan. Di ba? Sabi nga ni Jovel, si sin hindi kailangan ng license. Kailangan ba ng license ni sin? Hindi na kailangan ng license, no? So, hindi lisensya yung maka-experience ka ng grasya mula sa Diyos para ikaw ay mag-asal demonyo na at mamuhay na sa kasalanan. Well, in fact, kabaliktaran nga eh. Sa Bible kasi lahat ng mga naka-experience ng biyaya ng Diyos, ang naging response nila hindi naman pwede na magkasala eh. Ang naging response nila ay mas na-inlove sila sa Panginoon eh. For example, si Zacchaeus, di ba? Si Zacchaeus, bago niya na-encounter si Jesus, matakaw sa pera eh. Kaya nga siya kinamumuhian ng kanyang mga kababayan eh. Kasi yung kanyang pagiging tax collector, no? Sumisingil siya ng mas higit sa dapat singilin. No? So siya ay yumaman sa pagiging tax collector. Naging chief tax collector nga siya. Pero nung ma-encounter niya ang grace ng Panginoon, nakikita natin ang naging response ni Zacchaeus, hindi naman yung katulad ng iniisip ng marami. No? Ang iniisip ng marami, yung grace message, ano yan, parang license to sin yan. Eh. Well, hindi naman ganun eh. Ang kabaligtaran yung nakita natin, si Zacchaeus, after niyang ma-encounter ang grace ng Panginoon, naging generous siya. Yung dating madamot o matakaw sa pera, willing mamigay ng pera. Di ba? Sabi niya kay Lord, Panginoon, no, kalahati ng yaman ko, ipapamigay ko sa mahirap. At kung merong mga naloko ko noon, at tatiyak na meron naman, ibabalik ko ng ikaapat na doble, yung kanilang ikaapat na ulit, yung aking naloko sa kanila. So nagkaroon siya ng tawag dito, ng pagbabago pa nga ng kanyang ugali. No? So hindi siya license to sin. So maling isipin na kapag ka ikaw ay nagtuturo ng grace, no, para binibigyan mo ng license to sin. So isa yan sa mga biggest lie. Siguro sa akin, no, for me, isa sa pinaka biggest lie na pinaniwalaan ng mga Christians about God is yung God will only forgive you if you forgive those people who sin against you. Patatawarin ka lang ng Diyos kapag ka nagpatawad ka rin ng mga nagkasala sa iyo. Okay? Kasi yun yung nakasulat sa Matthew sa chapter 6, no? Nung magturo si Lord patungkol sa prayer. So, sa bandang huli, sabi ni Lord, if you don't forgive people who sin against you, God will not forgive you also. So if you want to be forgiven, forgive. So yun yung sinabi ni Lord, no? So since si Lord lang nagsabi niyan, am I saying na kasinungalingan yung sinasabi ni Lord? Hindi natin sinasabing si Lord ay nagsisinungaling, no? Pero bakit natin nabanggit? Ito ay isa sa mga biggest lie na pinaniniwalaan ng mga Christians today, na kung hindi ka magpapatawad sa nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Yun yung nakasulat. O yun yung inutos ni Lord. Are you saying na nagsisinungaling si Lord? No, hindi. So dito papasok yung yung kaninang nabanggit yata ni Joel, no, kung if I heard it correctly, na dapat naintindihan natin yung nasaang panahon ka ngayon. Kung ikaw ay nasa panahon pa ba ng Old Covenant o ng New Covenant. So, nung sabihin kasi ni Lord yon, nasa ilalim sila ng Old Covenant. Nasa panahon tayo ngayon ng New Covenant. So, sa panahon ng New Covenant, meron sinabi si Lord, sinabi si Apostle Paul, na kung saan nilinaw niya, mahalaga pa rin ang magpatawad. Pero nilinaw niya na tayo ay magpapatawad hindi para patawarin ng Diyos, kung hindi dahil pinatawad na tayo ng Diyos. Diba? Sabi niya in Ephesians chapter 4, verse 32. Okay, malinaw sabi ni Paul, forgive each other just as in Christ God forgave you.
So sabi ni Paul, magpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin. Let us forgive one another. Just as in Christ, God forgave you. So ano ang nauna? Yung pinatawad ka ng Diyos kaya magpatawad ka? O magpatawad ka muna para patawarin ka ng Diyos? Sabi ni Paul, pinatawad ka na ng Diyos, and so therefore, magpatawad ka. Hindi sinabi ni Paul na magpatawad ka para patawarin ka rin ng Diyos. Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka. Hindi ganun yung sinabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, magpatawad ka kasi pinatawad ka na ng Diyos. So, there is a big difference between nung sabihin ni Jesus in Matthew 6 na kung hindi ka magpapatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kaya magpatawad ka para patawarin ka ng Diyos. Now, totoo yung sinasabi ni Lord na yun. Hindi natin sinasabing nagsisinungaling si Lord. Pero bakit sinasabi natin, isa ito sa mga biggest lie na pinaniniwalaan ng mga Christians today? Kasi nga, hindi na tayo sakop nung lumang tipan na yon. Tayo ay nasa ilalim ng New Covenant. At sa ilalim ng New Covenant, kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus, Bible tells us, pinatawad tayo sa lahat ng kasalanan natin. And I do believe every Christians will answer kapag tinanong mo sila, nung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, pinatawad ka ba ng Diyos sa mga kasalanan mo? And they will answer yes. Gano'ng karaming kasalanan ang pinatawad sa iyo ng Panginoon? Lahat. So hindi naman ang sasabihin nila eh. So tayo, pinatawad tayo nung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus. We were forgiven. So ngayon, ang utos ngayon sa atin ni Paul is this. Dahil pinatawad na tayo sa lahat ng kasalanan natin, magpatawad ka. So, wag nating gagamitin yung magpatawad ka kasi kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kasi you will put those people, especially kung naging Christian na yan, under bondage uli. So, parang nasa ilalim uli sila ng pagkaalipin. I remember one time, maikwento ko lang, merong isang nag-share na isang preacher. Sabi niya, nagba-Bible study sila, at habang sila ay nagba-Bible study, na-share niya ang patungkol sa forgiveness. Sabi niya, meron daw siyang isang kapatiran habang nag-share siya ng forgiveness, umiyak ng umiyak. Tinanong niya, sister, ba't ka umiiyak? Sabi niya, kasi pastor, hindi ko magawang patawarin yung nagkasala sa akin. At ano ba nangyari sa iyo? So nagkwento siya. Sabi niya, pastor, nung panahon ng Hapon, matagal na pala nito. So yung kausap niya pala ay isang matanda na. Alam niyo, pastor, nung panahon ng Hapon, lumusob ang Hapon, lumusob ang Hapon sa kampo namin, At wala kaming magawa. Kitang-kita ko kung paanong binugbog at pinatay sa harapan ko yung aking asawa. Kitang-kita ng mga mata ko yun. Wala akong magawa kasi papatayin din nila ako eh. Tapos kitang-kita ko rin kung paanong ginahasa at pagkatapos gahasain, pinatay yung anak kong dalaga. Kitang-kita ko yun. Ngayon, pastor, sabihin mo sa akin kung paano kung magpapatawad, paano kung patatawarin yung mga tao yun. Ang sakit sa damdamin. Sabi ng pastor, alam mo, Lola, hindi ko alam kung gaano kasakit yung nararamdaman mo. Pero ang sabi kasi ng Panginoon, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Ang hirap noon. No, sinasabi ba natin na okay lang yung naging reaksyon ng matanda na huwag siyang magpatawad? Hindi. Pero dapat hindi natin gamitin yung Matthew 6 kasi nasa panahon tayo ng New Covenant. Ephesians 4:32 tayo. Dapat ang sabihin natin doon sa matanda na nahihirapang magpatawad, Lola, nauunawaan ko yung inyong nararamdaman. Talagang napakasakit ng inyong naranasan. Isipin mo, patayin sa harapan mo ang iyong asawa at anak, At wala kang magawa kasi ikaw ay papatayin din kung sakaling makita ka nila. So talaga namang mahirap para sa iyo. Pero Lola,
dahil pinatawad na tayo ng Diyos, matutunan din sana nating patawarin sila. Kasi pinatawad na tayo ng Diyos. Dapat ganun. Huwag mo sasabihin sa kanya, kung hindi ka magpapatawad, Lola, sorry ka na lang. Hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Naku, pagka ganyan, sa impyerno punta mo yan. So maling gamitin yung Matthew 6 sa panahon natin ngayon, sapagkat sa panahon natin ngayon, kapag ang isang tao sumampalataya sa Panginoong Hesus, mararanasan niya ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan. At dahil pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, dapat din tayong matutong magpatawad kasi pinatawad tayo. Yun yung sinasabi ng Ephesians 4:32. Magpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin kung paanong tayo ay pinatawad ng Diyos. So hindi natin dapat gamitin yung Matthew 6 na kung saan magpatawad kayo sa nagkasala sa inyo sapagkat hindi kayo patatawarin ng Diyos kung hindi kayo magpapatawad. Nasa lumang tipan yun. So hindi porket kasi nasa Bible, kasi itong problema, mga kapatid, ang problema sa marami nagbabasa ng Bible, ang iniisip, dahil yan ay nasa Bible, dapat sundin. So we need to understand, not because it is written in the Bible, it is applicable to us. So not because nasa Bible, biblical. Kasi lagi natin sinabi, of course, pag sinabing nasa Bible, biblical. Pero not because it's biblical, it's applicable sa panahon natin ngayon. So kailangan nating makita what applies to us as Christians and what does not apply to us bilang mga Christian. So we need to understand that. So yan yung isa sa mga, I think, one of the biggest lie na ano. So I'm not saying na nagsisinungaling si Jesus, ha. Hindi nagsinungaling si Lord. It was just nagsabihin ni Lord yan, nasa Old Covenant sila. So sa panahon natin ngayon, it's a different system paano tayo magpapatawad. Okay. So kayo, baka meron kayong gustong i-share. Ang hindi talaga siguro nila dyan nakuha yung yung sinabi ng Panginoon doon sa last supper na na this is the new covenant in my blood. Yes. Diba? Kasi iniisip nila pag nasa Bible, applicable yan. Tapos sasabihin pa nung iba, hindi, nasa New Testament yan Oo. Di ba? Kasi andun nga sa New Testament, totoo naman nasa New Testament. Pero hindi ibig sabihin na nasa New Testament ay yun ay nasa New Covenant. Kasi Yes. nung sabihin ng Panginoon na this is the new covenant in my blood, wala pa yung covenant, papadating pa lang. Yes. Doon sa dugo niya. So kailan nagpalit yung covenant? Nagpalit yung covenant nung namatay na siya. Nung tumagas na yung kanyang dugo. So, magkakaroon na ng bagong covenant. Ang covenant ay hindi na yung kailangan mo magpatawad doon sa yung kapwa para patawarin ka ng Panginoon. Yes. Kasi ang covenant na, yung sumampalataya ka sa Panginoon, nagpatawad ka na, therefore, matuto ka rin magpatawad ng iba. Yes. Ano mo nakita, realize na ikaw pinatawad din ng Panginoon. So, yun yung hindi po na kaya intindihin lang po natin yung ating kasi kung bakit grace life yan Yung katulad sa introduction natin kanina, gusto po natin ilagay yung kinig po natin, yung mga natin, ilagay tayo dito sa grace life. Kasi life kung hindi under tayo, grace. Life under grace. Yun ang napakagandang salita nun. Kasi kung hindi tayo malalagay dyan, mamumuhay tayo dito sa biggest lies. At posible, matagal nating paniniwalaan, pero hindi naman pala applicable sa atin. At nagpapahirap tuloy sa atin. Kasi isipin mo, ang hirap ang hirap din ang tagal mong pinaniniwalaan na kailangan kang magpatawad ng iba bago ka patawarin ng Panginoon. Pagka na-rape yung anak mo, pinatay asawa mo sa harapan mo, tapos kinabukasan humihingi ng tawad yung Diba? Para namang hindi mo kinonsider yung emosyon ng tao. Ayan, pagka gano'n, patawarin mo yan kasi hindi ka patawarin ng Diyos. Para kang punersa ng Diyos nun. Meron ka magpatawad. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Yun nga po di ba? Parang natakot ka tuloy Correct. Tama. Ang tawag pero dito, siguro may dagdag ko lang, Brad, maputol lang kita sandali, dapat lang naman natin i-encourage, yung mga
nagawan ng offense na magpatawad. Pero let's say for example, hindi pa nila kayang magpatawad, wag natin silang iko-condemn na sa impyerno ka pupunta. Kasi ang pagpasok ng langit, no, isa lang naman ang kondisyon eh, manampalataya ka kay Jesus. Eh pag hindi siya nagpatawad sa mga nagkasala sa kanya, liwanag natin sa kanya na una, gusto ni Lord magpatawad ka kasi pinatawad ka niya. So, naging recipient ka ng kanyang grasya, dapat matuto ka ring maging extension ng kanyang biyaya. Pangalawa, kung hindi ka kasi magpapatawad, ikaw din ang lugi. Kasi ano, nai-stress ka, no, ma-high blood ka, pag naaalala mo yung ginawa sa'yo, nalulungkot ka, nagagalit ka. So, ikaw din ang lugi. Okay? So, dapat ma-realize mo na walang ibang magbe-benefit niyan pag nagpatawad ka kung hindi ikaw rin. Pero of course, ang pinaka main reason kung bakit natin sila patatawarin ay dahil pinatawad tayo ng Diyos, so therefore, magpatawad din tayo. Yun ang pinakamagandang dahilan. Yun ang ano to. Tama yung pasok mo, Pastor. Naglobat yung ano ko laptop ko eh. Pasok eh. Hindi ko malaman, biglang kumaano na eh. Biglang dumidilim na yung Okay. So ito naman po sa akin yung kanina nagpasok lang ako ng ilang insight doon sa ano ni Pastor sinabi niya. Pero ito ano kasi ito eh. Ito rin yung iniisip ng marami, no? Isa sa biggest lie, yung God loves me more when I perform better. Yung ako ba'y mamahalin ng lubos kung ako ay magpe-perform better, no? So yun yung pinaniniwalaan ng marami. Kaya maraming tao ang nagpupursige na mag-perform. Although hindi naman masama ang mag-perform, kalooban naman ng Panginoon yon, pero hindi nakadepende doon yung pag-ibig ng Panginoon. So, na pag hindi ka nag-perform, hindi ka mamahalin ng Panginoon ng lubusan, kundi babawasan niya. Ito kasi magandang maintindihan natin. Basahin ko lang ito, Romans chapter 5, verse 8. Ang sabi dito, but God demonstrates His own love toward us, and that while we were still sinners, Christ died for us. So ito demonstration to ng pag-ibig ng Panginoon. So ang sabi nga dito, while we were yet sinners, nung tayo ay makasalanan pa, Christ died for us, no? Dinemonstrate ng Panginoon yung kanyang pag-ibig, no? Magandang mapansin diyan yung salitang demonstrate. Doon sa pamagitan ng pagpapakita ng Panginoon, no, nung tayo ay makasalanan, ay inibig na tayo. No, hindi naman sinabi na nung nagpe-perform ka, inibig ka. So yun napakagandang unawain po yun. No? Hindi nakadepende doon sa pagpe-perform mo yung pag-ibig ng Panginoon, kundi nakadepende doon sa kanyang pag-ibig o doon sa pag-ibig ng Diyos Ama, no, sa pamamagitan ni Kristo ay nasa katuparan, no, yung kamatayan niya para doon sa katubusan natin mga kasalanan. So hindi po mas nagiging malaking pag-ibig ng Panginoon sa atin dahil sa mas nakakasunod tayo. Although maganda po ang makasunod, maganda po ang sumunod. No, yung po ay kalooban ng Panginoon, kundi kung ikay anak na ng Panginoon, ay nakasusunod ka man o hindi, kung ikay nasa kay Kristo, mahal ka ng Panginoon. Yes. Mag-perform ka man o hindi. So yun po Yes. yung ako lumaki din ako sa ganyang kaisipan na kailangan ko talagang trumabaho para maging maayos sa harapan ng Panginoon. Pero hindi kasi diyan nakadepende yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi nung Romans 5:8 na but God demonstrates His own love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. So isipin mo, sinners pa tayo noon, pero minahal niya na tayo. So hindi nakadepende doon sa performance natin. So pasa ko na muna kay Brother Jerry yung bola. At alam ko meron pa tayo dagdag eh. Ano ko lang Brad, no? I-clarify ko lang Pero hindi natin sinasabi na since hindi naman pala nadadagdagan yung pagmamahal ng Diyos sa akin kapag ako ay mas committed, no? Hindi na lang ako ganun din naman pala nag-iisip ng ganun eh. Oo, di ba? Ganun din naman pala eh. So wala naman palang nababago kahit na maging masunurin ako o maging pasaway ako, mahal pa rin naman pala ako ng Diyos. So, di ganito na lang, magiging pasaway na lang ako. Total, parehas lang din naman. Okay. So, hindi natin sinasabi yun, no?
na of course mas maganda pa rin na tayo ay nagiging masunurin at committed sa Panginoon kasi hindi naman nababaliwala yon. Yes, hindi nadadagdagan yung pagmamahal sa atin ng Diyos kapag tayo ay mas nagiging mas malalim ang commitment, mas nagiging masunurin, hindi nadadagdagan ng pagmamahal ng Diyos. Pero meron kasi tayong tinatawag na binabanggit mismo ang Panginoong Hesus regarding rewards. So, ibang usapan 'yon. Kasi ang reward ng Diyos ibinibigay niya hindi by grace, kung hindi by performance. Di ba? Dapat Kasi mahiwala yon. dapat maintindihan natin yung salvation gift, di ba? Regalo yun Pero yung reward, hindi grace yun. Yung reward kasi by performance yun. So hindi na bago yung pagmamahal ng Diyos kahit na tayo ay lumalim ang commitment, nagiging masunurin o mas naglilingkod sa Diyos, yung pag-ibig niya hindi nagbabago. Hindi rin nagbabago kung tayo ay nagiging pasaway. Kasi nga yung love ni Lord sa atin, agape, kung tawagin, unconditional. Okay? Pero, ina-encourage natin na huwag tayong maging pasaway. Ina-encourage natin na mas maging masunurin, mas maging committed kasi merong reward na naghihintay sa mga taong 'di ba? Yung marinig mo yung mga salitang well done, my good and faithful servant. Yun yung sinabi ni Lord. 'Di ba? So merong reward na naghihintay. Nadagdag ko lang kasi baka mamaya isipin ng mga nakikinig sa atin, ganun ba? Hindi naman pala nadadagdagan ng pagmamahal sa akin ng Diyos kung masunurin ako. O di magiging pasaway na lang ako. Parehas lang din pala ako. So hindi natin inaano yun. Sige, Johnny. Yeah, maganda rin na ipaliwanag do kasi pag gano'n nga baka maisip nga nila hindi na tayo mag-perform. So tayo mga Christians under sa biyaya ng Diyos, mas lalo nga tayong mag-perform Kasi di ba, Correct. nabanggit ko kanina, kung naintindihan mo yung biyaya ng Diyos, yung gagawin mo, magpukusay din, may performance ka talaga, may gagawin Yes. ka talaga, di ba? Kasi yun yung magiging resulta nung na-receive natin. At saka kung usapin namang love, hindi naman nakadepende yung love ng Lord talaga doon sa ating consistency. Talagang naka-rooted yon sa karakter ng Diyos, yung pag-ibig niya. Bagay ni Pastor kanina, unconditional pag-umibig ang Diyos. No? Hindi pwedeng pagkaganyan kasi nakadepende sa performance. Pagka hindi maganda yung araw mo, hindi ka mahal ng Diyos. Pag maganda yung araw mo, mahal ka ng Diyos. Diba? Ganun yung mangyayari dyan. So, ito, meron pa naman tayong oras. Dagdagan natin yung mga biggest lies. Ito yung mga phrase na sinasabi na God blesses me because I deserve it. Bless ako kasi deserve ko yon. Sa unang tingin, kahit ako noong una, parang hindi naman siya malaking kasinungalingan. Pero kung titinan mong mabuti, napakalaki niyang kasinungalingan. Kasi ang Diyos hindi nagbibigay ng blessing base dun sa iyong performance. Blessed ka na talaga. Mabuti talaga yung Diyos, mabait na talaga ang Diyos kaya ka blessed. Hindi dun dahil sa ginagawa natin. Hindi dahil natin pwede sabing deserve natin 'yon. Kaya tayo blessed. Kasi kung gano'n yung mangyayari, kung gano'n yung magiging kung paniwalaan ng mga Kristiyano na blessed tayo, dahil deserve natin yon, doon din magmumula yung magiging judgmental tayo Kasi pag may nakikita tayong Christians na parang hindi binibless, parang hindi kasi yan hindi niya deserve kasi yung performance niya mababa, ganito, ganyan, di ba? Pero siguro lahat tayo nakakita na Kristiyano na sobra naman talagang masigasig sa ministry, di ba? Maraming ginagawa. Pero kung titinan, ito, hiwalay natin yung blessing sa pagdating sa salvation sa material blessing. Dapat nating makita yun kasi spiritually, blessed na tayo bilang isang Kristiyano. Minsan kasi, ang blessing na siya tinitingnan siya dun sa kung anong meron. Kung anong possession, anong meron, lalo-lalo na sa pagdating sa finances, no? Madalas doon nakikita na parang hindi yan bine-bless kasi hindi yan deserve ako. Blessed ako kasi deserve ko to, gawa ng marami akong ginagawa sa church, o may ministry ako, mabuting tao ako. So, isang malaking kasinungalingan. Bakit? Sabi nga ng Bible, pinapaulan ng Diyos yung kalangitan, sama at mabuti, di ba? Sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from heaven,
of the heavenly lights. Sorry. Ayan, yan nga. Ayan, tama. No? Tapos yung pinapaulan ng Diyos yung langit. Pinapasikat niya ang araw sa masama at mabuti. Ibig sabihin, yung mga blessing na meron tayo, galing lahat yan sa Diyos. Kaya hindi yan nagdedepende sa performance mo. Lagi nga natin binabanggit dito, ang Diyos ay mabuti, siya ay mabiyaya, kaya tayo nagkakaroon. So pagdating doon sa mga blessing, depende na lang kung paano natin tingnan yung blessing. Sabi ko nga, nabanggit ko nga, spiritual at yung material, dapat makita nating maigi yun, dapat hiwala yun. Kasi spiritually, bilang isang Kristiyano, we are already blessed. Kung balikan natin yung ating mga topic about identity, blessed na tayo lahat. Anak tayo ng Diyos, we're accepted, blessed na tayo. So, hindi dapat magiging paniwalaan itong praise na to na binibless ako dahil deserve ko to. So, mayroon yan, maraming mga pwedeng magyabang. Kasi kung marami ka nga namang ginagawa, so sabihin mo, deserve mo. Tapos pag nakakita kang kapwa Kristyano na medyo papatay-patay, petex-petex, sabihin mo, hindi niya deserve talaga blessed. Kaya hindi siya blessed. So, isa lang po ito sa, I think, isa sa malaking sinungalingan kapag yun ang paniniwala. Na i-bless ka dahil deserve mo yun. Actually, majority ng mga Christians, yan ng isa sa mga pinaniniwalaan, no? Kasi hinango yan sa Deuteronomy 28 no? If you obey, God will bless you. If you don't obey, God will curse you. So, yan yung nakasulat under the old covenant, no? Kaya pag ikaw ay sumusunod, pinagpapala ka ng Diyos. Kaya ka hindi pinagpapala kasi hindi ka sumusunod. So yan yung pinaghanguan. Now, again, nakasulat yan. Hindi natin dinideny yun. Makikita naman natin yun. Malinaw na malinaw yan. Deuteronomy 28, verse 1 hanggang to 15. No? At halos karamihan pa nga ng mga pastor hanggang ngayon, ipinipreach yan. No? Kasi malinaw if you obey the Lord your God, no, and follow all His commandments, diba? All these blessings will come upon you. Tapos, in-enumerate doon isa-isa. And then after that, however, if you disobey the Lord your God and do not follow all His decrees, these are the curses that will come upon you. So, nandun yun sa Deuteronomy 28 verse 1 and 2. Now, bakit natin sinasabing isa ito sa mga biggest lies ngayon? Now, hindi natin sinasabi nung time na yan, isinulot yan, ay nagsisinungaling si Moses. Hindi. Totoo naman yon. Pero, yun ay under ng Old Covenant. Kung i-apply mo yan sa panahon natin ngayon, sa pamumuhay natin as Christians, living under grace, hindi applicable sa atin yun. Kasi Old Covenant yun Kaya ang blessing natin ngayon under the New Covenant, hindi nakadepende sa performance natin. Yung acceptance natin with God, hindi nakadepende sa ating performance. Okay? But we are not saying na huwag tayong sumunod. Okay? Kasi yung pagsunod natin ngayon, no? Parang parang nanggagaling na ngayon yun sa natin sa desire ng puso natin. Kasi God has given us a new heart. God has given us His Spirit. He lives in us. So dahil doon, nagkaroon tayo ngayon ng desire to obey God. Ang inclination ngayon natin is to submit to the will of God. So nandun tayo ngayon. At ginagawa natin yun, not because we want to be blessed. Ginagawa natin yun kasi na-blessed na tayo. Okay? At ang blessing natin under the New Covenant is not dependent on our performance. Nakadepende siya dun sa finished work ni Christ. At sabi nga ng Bible, di ba? Sabi ni Paul, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. So isipin mo, lahat ng pangako ngayon ng Diyos, no? Na kanyang sinabi, if you are in Christ, recipient ka ng mga blessings ng Panginoon. So in other words, hindi na nakadepende yung blessing natin upon our obedience. But we are not saying huwag tayong maging masunurin. Dapat lang tayong maging masunurin. Okay? Kasi, yung sabi na nga natin kanina, no? Yung labor natin in the Lord is not in vain. May takdang panahon na lahat ng ginawa natin para sa Panginoon will be rewarded. Pero sa ngayon, no? Ang blessing ng Diyos ay dumarating sa atin hindi dahil sa pagiging masunurin natin. So we are not saying huwag tayong maging masunurin. Dapat lang tayo maging masunurin. Pero kung ang gagamitin mong text
is Deuteronomy 28. Ia-apply mo yan sa panahon natin ngayon. If you obey, God will bless you. If you don't obey, God will not bless you. On the other hand, you will be cursed. No, mali yun, no? Kung ang magiging panuntunan mo ngayon is God will bless me more if I perform, under nga lang ano yun. Under ng New Covenant yun. Okay? Joel, baka meron kang gusto idagdag doon. Yung tawag dito, Pastor, yung naisip na ano ko lang, no? Dinagdag ko tuloy dito sa aking notes, no? Kasi yung bang salitang God is disappointed with me most of the time. Kaya dun sa mga ano mo ba, Disappointed si Lord sa'yo madalas. oh, most of the time. Yung sa prayer po, Pastor, yung pinag-uusapan natin kanina, 'di ba, yung tungkol sa prayer. Isa sa lie na itinatanim ng religion sa mga tao. Yung bang pag nagpi-pray ka, kailangan lagi kang humingi ng paglilinis para sanctify ka. Pagka hindi mo ginagawa, disappointed ang Diyos sa'yo. Yung, yung bang mga gano'n. Matagal ko po yung mula ata pagkabata hanggang lumaki ako, nag-30 ako yun, lagi ko naririnig eh. Panginoon, linisin niyo po kami, no, para maging karapat-dapat po kami sa inyo pong harapan. No? Ganun yung mga prayer eh. No, yung pang aming mga kasalanan ay linisin ninyo, gawin niyo po kaming whiter than snow. Di ba? Old Testament pa yan eh. Ganun yung prayer na kinalakihan natin eh. Oo. Tapos makikita mo naman sa Bible, sinabi ni Paul, you were washed. Oo. Okay. Nalinis ka na, nahugasan ka na. Oo. So, ano yan eh, parang laging nilalagyan ng guilty feelings yung mga Kristiyano na parang kahit ikay naglilingkod na, nagagawa mo na yung mga bagay-bagay, no, na kalooban ng Panginoon, mga nais nang gawin mo, pero parang kailangan lagi mong maramdaman na may kulang. Lagi mong parang kailangan maramdaman na pag humaharap ka sa Diyos, ikaw ay marumi, ang Diyos ay malinis. Ganun daw ang pagtrato sa Panginoon. Yun yung mga mga kasinungalingan na hindi ka naman sinasabing sinadya ng mga nagtuturo na ituro sa atin dahil yun lang din naman yung naipasa sa kanila. So, hindi naman natin sila masisisi, pero medyo nagbibigay po sa atin ng bigat yun eh. So, pag nananalangin tayo eh. Iba paano pag nakalimutan mong magpalinis. Sabi mo, hindi counted yung prayer ko kanina. Hindi ako nakahingi ng paglilinis Di ba? Meron pa nga Pastor, di ba? Meron pa yung parang pattern, yung pag magpe-pray ka, ano nga ba yun? Hindi ko na kasi inaaral yun eh. Yung Action acts. di ba? Ano po yung A doon? Adoration. Adoration, oo. Tapos confession. Confession. Di ba? Mag-confess ka muna. Parang kala mo, hindi pa alam ng Diyos yung ginawa mo kanina eh. Kasi kailangan ka mag-confess eh. Kasi kailangan namang hindi alam ng Diyos yung ginawa mo kahapon. No? Kasi i-confess mo eh, di ba? Ano mo yung letter T? Thanksgiving. Tapos supplication. Kumbaga yung proseso na yun, kailangan maisa-isay mo yun eh. Kasi pag hindi mo na isa-isa yun mula sa A, C, T, S, hindi counted yung prayer mo. Hanggang sisami lang yan. Parang formula, no? Oo. Hanggang kisami lang siya. Pero wala. Without realizing na Christ lives in us eh. Wala na siyang formula kasi nanampalataya na tayo eh. Andito na sa puso natin. Yun po yung bagay na siguro magandang maintindihan ng mga Kristiyano ngayon. Huwag natin laging parang nagpapadala tayo sa guilt trip eh. Totoo. Correct. Kasi guilt trip yun eh. Parang kailangan lagi mong ayusin yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. Parang bang ang dating, hindi ka pa inayos ni Kristo. May kulang pa doon sa paglilinis ng Panginoon sa iyo. Kailangan mo pa laging gamitin yun. At nakalimutan, kailangan makaramdam ka ngayon ng Yes. At saka Brad, siguro may quote na lang din natin yung binanggit nga ni Apostle Paul regarding dyan sa kung bakit hindi na natin kailangan pang laging sinasabi yon. Kasi may binanggit si Apostle Paul
nang kinokorek niya yung mga taga-Corinth na kung saan na yung mga taga-Corinth, no, medyo namumuhay na naman sa pagiging karnal. And then sabi ni Paul, di ba? But you were washed, you were sanctified, you were justified. So lahat yung past tense eh. So in other words, ang mga Christians ay nilinis na, ginawa ng matuwid, no? Ginawang banal. So yun yung identity natin eh. So ang problema lang kasi sa tingin ko, no? Madalas kasi kapag tayo ay nakakagawa ng mali, no? Nagiging pasaway tayo minsan. Natural lang kasi na parang maramdaman natin na para bang marumi tayo, no? Tayo ay nagkasala. So it's normal to feel na tayo ay parang parang narumihan, no, sa ating pamumuhay. Now, ang dapat nating maunawaan, no, hindi natin dapat ikinakabit, idinidikit yung ating ginagawa sa kung sino tayo sa harap ng Diyos. Kasi talagang pag idinikit mo kung ano yung mga nangyayari sa'yo sa kung sino ka sa harap ng Diyos, talagang maiisip mo na hindi ka pa banal, hindi ka pa matuwid, hindi ka pa malinis. Kasi yung performance mo, talaga namang makikita natin na magfo-fall short doon sa kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa iyo. So hindi natin talaga dapat idinidikit kung ano yung mga ginagawa natin sa kung sino tayo. Kasi kung sino tayo, yun yung na-accomplish ni Christ para sa atin. Sabi ng Bible, dahil kay Kristo, tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Diba? Sabi ng Romans 5:19, through the obedience of the one man, referring to Jesus, we were made righteous. So dahil sa pagsunod ni Kristo, tayo ay naging matuwid. No? Sabi ni Paul, he who had no sin became sin for us so that we might become the righteousness of God. So tayo ay naging righteous sa harap ng Diyos, righteousness of God pa ang binanggit, dahil si Kristo na walang kasalanan, naging kasalanan para sa atin. So, eto yung identity natin sa harap ng Diyos. Matuwid, malinis, eto tayo. Pero siyempre sa pamumuhay natin, madalas nakikita natin may mga shortcomings tayo. At dahil doon, minsan naiisip natin, marumi tayo, hindi tayo talaga malinis na. Tayo ay hindi talagang matuwid kasi ganito tayo. Ito yung performance natin. Huwag nating idikit yung ating mga ginagawa sa kung sino tayo. Because we are not defined by what we do. Ang ating identity ay na kay Kristo. Na bakit mahalaga na dapat makita mo muna kung sino ka? Kasi pagka na-convince ka kung sino ka sa harap ng Diyos, halimbawa, nakita mo ikaw ay matuwid, ikaw ay banal. Ito ang magmamotivate sa'yo to live a righteous and holy life. Maiisip mo, hindi bagay sa akin yung ganitong pamumuhay. Kasi sabi ng Bible, matuwid daw ako eh. Sabi ng Bible, banal ako eh. So dapat, hindi na ako gumagawa nito. Dapat iwasan ko ito. Kasi sabi ng Panginoon, banal ako. Ako'y matuwid. So doon ka dapat magsisimula. So wag mong ididikit yung naging performance mo sa kung sino ka. Kasi talagang maiisip mo parang hindi ka talaga matuwid at hindi ka banal. Kasi nagkasala ka na naman, no, uminit na naman ulo mo. So yun yung dapat nating maintindihan. So identity before activity. Ito yung mga na-discuss natin before. So biggest lie, nadidisappoint si Lord, no? Kapag ka ikaw ay, o mas madalas nadidisappoint si Lord sa buhay mo. So, kilala ka naman ng Panginoon higit sa pagkakakilala mo sa sarili mo. So, malinis ka na, banal ka na, tanggapin mo muna yon, and then after that, tsaka kang mamuhay ng banal at matuwid. Yun yung motivating factor. Kaya, Jerry. Parang magiging dating kasi noon si Lord parang boss na laging umiiling kapag may nagawang hindi maganda yung kanyang empleyado. Di ba, si Lord, God relates to us as beloved children, di ba? Di ba nung last nating topic, may shortcomings yung mga pinakausap niya sa Ephesians, therefore be imitators of God. So, in-address niya as beloved children. So, yun yung identity. Bago niya hinanapan ng magandang gawin na magandang pamumuhay, tinawag niya itong beloved children. So, yung identity yung mauna bago yung gawa na mapansin ng Lord. So, hindi, sabi nga ni Pastor Kanay, hindi dapat idikit yung ating mga
shortcomings dun sa ating identity. Kasi magre-resulta yun sa condemnation. Eh di ba, under sa biyaya ng Diyos, sabi sa Romans, therefore now there is no condemnation those who are in Christ. So yung maging resulta nun, pag parang laging disappointed si Lord sa akin, na parang boss, laging umiiling kapag may nagawang hindi maganda. Parang mabuhay ka na may condemnation, nandun yung guilt. Of course, sabi nga ni Pastor, hindi tama lang naman na mamuhay tayo ng maayos, pero dapat nakabase doon sa kung sino tayo. Dapat laging yun yung pundasyon ng ating pamumuhay, yung ating identity, para hindi tayo mako-condemn. Laging babalik pa rin doon sa ating identity, dapat talaga yun yung lagi natin tinatandaan. Okay, so parang pakiramdam ko konting-konti pa lang yung napag-uusapan natin, pero yung isang oras na agad tayo. Ay, part 2 ito, part 2. No, palaglagyan natin Magiging series to, Brad. Series to. Parang yung dati inabot tayo ng series 8 ata yun yung Oo. dati nating ginagawa. So doon po sa mga nakakapakinig, nakakapanood po nito, okay, mas maganda kung isusulat po ninyo yung mga pointers na binibigay po namin, nang sa ganun ay pwede nyo mabalik-balikan, pwede nyo pong ma-review. So ilan pa lamang po yan. So ako parang tingin ko saglit na saglit pa lang yung ating usapan. Napakabilis talaga ng oras. Siguro dahil sa marami yung pwedeng mapag-usapan. Kaya kahit konti pa lang yung nasabi mo, akala mo, yung pala yung oras gumana na masyado. So balikan po natin ito sa mga susunod pa pong forum po natin. So nawa po ay meron po tayong mga napulot. At tandaan po natin yung ating mga napag-usapan. At kung maaari po ay isulat po natin. Pwede nating ilagay doon sa notes. Doon sa mga cellphone natin o sa tablet kung anong meron tayo. Yung sa ganun ay pwede nating balik-balikan kung ano yung mga napag-usapan natin yan. At sana po sa mga susunod pa pong forum, ay abangan po ninyo kung ano pa po yung mga pwede nating mapag-usapan, yung mga maihahayag pa po natin na patungkol po sa topic na pinag-uusapan natin ngayon. So muli po, isa pong mapagpalang araw sa lahat po. Saan man tayong dako ng mundo, umaga, gabi. So nawa, ingatan tayo ng Panginoon at yung pagpapala ng biyaya ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig ay sa mga tinawang lahat. Ito po si Brother Joel, muli po, isang mapagpalang araw po sa lahat. Okay po, ang napansin ko lang po sa lahat ng ating mga pinag-usapan is laging ang nagiging cause nito yung kinukuha yung mga verses, yung out of context. Kaya lagi natin pinapaalala ito na kapag nagbabasa tayo ng Bible, basahin natin yung konteksto, kung ito ba'y para sa atin o ito ba'y para sa Israelites, sino ba kinakausap, kanino ba ito pinapatungkulan. Ayan po. Brother Jerry po ng Grace Life Church. Gandang gabi. Yes. Oo. Tama yung sabi mo, Brad. Importante yung context. At saka yung importante rin i-consider yung cross, no? Na ito ba binabasa mo before the cross or after the cross? Kasi may may malaking kilalaman yun sa pag-interpret ng tama sa ating binabasa. Okay? So maraming mga sabihin nating pinaniniwalaan ng maraming Christians today na nasa Bible naman, no? At ang dating talagang biblical din. Kaya lang, yun nga, nagkakaroon ng problema at nasasabi nating isa itong kasinungalingan, hindi dahil nagsinungaling si Lord, kasi minsan siya yung nagsasalita dun eh. Kung hindi, nami-misapply natin siya sapagkat sa panahon natin ngayon, hindi siya applicable. Kaya nababanggit-tuloy natin yung isa yan sa malaking kasinungalingan na pinaniniwalaan ngayon ng mga tao patungkol sa Diyos. No? Hindi naman talaga dapat maging parang sinungaling yung dating. No? Intindihin lang natin yung pag-apply ng tama sa salita ng Diyos. Okay? So again, mga kapatid, see you next week. And we hope ito pong ating naging discussion tonight ay nagbigay uli ng kaalaman po sa atin sa pamumuhay natin under grace. Okay? Maraming salamat ulit sa inyo. Ito po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Good evening po sa ating lahat. Okay? Good night sa inyong dalawa.